Pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Insyaallah ta'ala, sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa isang hadith na nagtataglay ng mga habilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na ito ay ang hadith na inimulat ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki, at ito ay kanyang pinapangaralan, ibtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Ibig sabihin, iniulat ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma na mayroong isang lalaki ang pinagsabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay kanyang pinagpayuhan. Ang payong iyon ay payo sa lalaking iyon at payo sa lahat ng tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibtanim khamsan qabla khamsin. Pakilabangan mo ang 5 bago ang 5. Shababaka qabla haramik. Ang iyong kabataan bago dumating ang iyong pagiging matanda, ang iyong katandaan. Wasihhataka qabla saqamik. At ang iyong kalusugan bago dumating ang iyong karamdaman. Wa ghinaka qabla faqrik. At ang iyong kayamanan bago dumating ang iyong kahirapan. Wa faragaka qabla shughlik. At ang iyong pakanting oras bago dumating ang iyong pagkaabala. Wa hayataka qabla mautik. At ang buhay mo bago dumating ang iyong kamatayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang Muslim, alam niya ang kanyang prioridad. Ang pinaka-prioridad ng isang Muslim ay ang kanyang kabilang buhay. Kaya dito kapag sinabi na pakilabanan mo ang 5 bago dumating ang 5, ibig sabihin pakilabanan mo ang 5 yun para sa iyong kabilang buhay bago pa dumating ang 5 na hindi mo na magagawa ang mga gusto mong gawin para sa iyong kabilang buhay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang nabanggit ay ang kabataan bago dumating ang katandaan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong magpalinlang sa sinasabi ng syaitan na hindi mabilis ang panahon, na ikaw ay bata pa, dapat mo pang i-enjoy ang iyong kabataan, ang iyong kalakasan, ang kalinawan ng iyong pag-iisip, dahil ang totoo ay mabilis ang panahon. Kung ikaw ay nasa kasagsagan ng iyong kabataan, ikaw ngayon ay maaaring 15 taon o 20 taon. Maaaring sinasabi sa iyo ng syaitan na malayo pa ang iyong katandaan. At
paulit-ulit niya yan sasabihin sa iyo na matagal ka pang magiging matanda. Hanggang sa gumising ka na ng isang araw na ikaw pala ay isa ng matanda. At magiging huli na ang lahat. Marami kang pinalagpas na pagkakataon noong ikaw ay bata pa na pwede mong mapakinabangan sa kabilang buhay. Subalit, hindi mo na magawa sa panahon ito na ikaw ay matanda na. Tandaan natin, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga malalakas pa, ang panahon ay mabilis. Kung gusto niyong malaman kung ito nga ay totoo, tanungin niyo ang mga may edad ngayon at ang sasabihin nila, totoong napakamabilis ng panahon. Huwag niyong tanungin ang kapareho ninyong kabataan, ang kapareho ninyo ng edad, dahil maaaring pareho lang kayo ng iniisip. Pero tanungin niyo yung matatanda sa inyong paligid, tanungin niyo kung mabilis ba ang panahon. Ang sasabihin nila ay napakabilis ng panahon. At huwag mo nang hayaan na mangyari yan sa iyo. Nagigising ka na ng isang araw, nakapareho ka na ng matanda na yun, at doon mo pa sasabihin sa iyong sarili na totoo nga, napakamabilis ng panahon. At marami kang hindi ginawa noong ikaw ay nasa iyong pangkabataan. Nabanggit din ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla sakamik, at ang iyong kalusugan bago dumating ang iyong karamdaman. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming pwedeng magawa ang isang Muslim na malakas at walang karamdaman. Malusog ang pangangatawan, walang sakit, kumpara sa isang Muslim na mayroong sakit o mayroong karamdaman. Kaya kung ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalusugan at nakikita mo ang iyong sarili sa panahon ito, sa oras na ito, na wala kang karamdaman, wala kang sakit, mag-isip ka na kung ano ang pakinabang na pwede mong gawin para sa iyong sarili, lalo-lalo na sa kabilang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Ang ala ang nakakaalam yan. Huwag sanang mangyari na bigla tayo magkasakit at nang tayo ay mayroon ng sakit, doon pa tayo nangarap na mag-fasting, hindi lamang na obligatory, bagkus ng voluntary. Doon na natin pinangarap na tayo ay magtahajjud, na tayo ay magtarawih, na tayo ay sumali sa mga aktibidad ng da'wah at kung ano-ano pang mga mabubuting gawain na kinakailangan ng malusog na pangangatawan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay wasiya, ito ay habilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kalusugan ay biyaya ng Allah. At ang pamamaraan ng pagpapasalamat sa biyayang ito ay samantalahin mo ito at gamitin mo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-ipon ng mga mabubuting gawain. Wagilana qabla faqrik, at ang iyong kayamanan bago dumating ang iyong kahirapan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kayamanan, kung ikaw ay marunong magdala nito, yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung minsan iniisip kasi ng isang Muslim, ang kayamanan ay fitna. Totoo, ang kayamanan ay fitna kung hindi ka marunong magdala. Kung ang kayamanan ay ginagamit mo para masunod ang iyong mga pagnanasa, kahit ito ay mga haram na pagnanasa. Subalit, kung ang kayamanan mo
iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mas marami kang magagawa kaysa sa mga mahihirap na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikukumpara natin ang isang Muslim na mahirap, na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at isang mayaman na Muslim na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas maraming magagawa ang Muslim na mayaman na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nilang magpatayo ng mga masjid, kaya nilang magpatayo ng mga orphanage, kaya nilang magbigay ng mga sadaka sa pamamagitan ng pinakamaiinam na kanilang kayamanan, na hindi yan magagawa ng isang Muslim na mahirap na may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit nga sa isang hadith na ang ganoong kalagayan ay pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa kanila mga kanyang nais. Ngayon, kung ikaw ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahong ito ng kayamanan, ikaw ay mayaman, samantalahin mo na yan bago dumating ang iyong kahirapan. Ilan na ba sa paligid natin ang nakita natin na yumaman ang gusto hanggang sa bumaliktad sa kanya ang qadar? At anong nangyari, naging mahirap? Hindi natin alam kung kapag yumaman tayo ay mananatili ba tayo mayaman o babagsak pa rin ang ating kayamanan. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang nagsabi sa atin na pakinabangan mo na ang iyong kayamanan bago dumating pa ang kahirapan, dahil posible na mangyari yan sa iyo. At huwag sanang mangyari na noong naghirap ka na ay doon mo pa naisip na sana ay nakapagpatayo ako ng mga masjid bago dumating sa akin ang kalagayan na ito. Sana ay nakapagpatayo ako ng mga madrasa, ng mga Islamic center. Sana ay nakapagbigay ako ng mga sadaka. Sana ay nakapagbigay ako ng mga sadaka jariyah na kahit patay na ako ay tuloy-tuloy pa rin ang reward ko, dahil naiwan ko ang mga sadaka jariyah na yun. Papaano kung pangarap na lang ang iniisip mo na yun? Hindi mo ginawa nung ikaw ay mayaman pa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikaapat ay wafaragaka qabla syughlik, at ang oras na wala kang ginagawa, ang iyong bakanting oras bago dumating ang iyong pagiging abala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat tayo ay nakakaranas ng pagiging abala. Marami tayong ginagawa. Pero nararanasan din natin ang mga bakanting oras. Ang mga bakanting oras na yun, yan ay kabilang din sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mong sinasamantala para makagawa ka o makaipon ka insyaAllah ta'ala ng mabuting gawain. Kahit sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng Quran o pagdikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 o pagbabasa ng mga kaalamang Islamiko, dahil nga bakanting oras ang nararanasan mo sa panahon ito, yan ay dapat mong sinasamantala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabilang buhay, isa yan sa mga panghihinayangan mo. Sana itong bakanting oras na ito ay hindi ko na lang ginamit sa panunood ng mga teleserye. Hindi ko na lang sana ginamit sa paglalaro ng mga online games. Hindi ko na lang sana ginamit
sa pakikipagchismisan. Ginamit ko na lang sana ito sa kapakipakinabang sa aking kabilang buhay. Nang sa ganoon ay mas mabigat pa ang timbang ng aking kabutihan sa araw na iyon ng paghuhukom. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ang ikalima ay wahayataka qabla mautik, at ang iyong buhay bago dumating ang iyong kamatayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binuhay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin siya. Yun lang ang ipinapagawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang puwang sa ating buhay ang paggawa ng mga haram. Kung makagawa man tayo, kailangan ihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating buong buhay dito sa mundo, yan ay puro paghahanda para sa ating kabilang buhay. Kung ano ang itinanim mo dito sa mundo, yun din ang aanihin mo sa kabilang buhay. At kung pangit ang itinanim mo dito sa mundo, ay pangit din ang aanihin mo sa kabilang buhay, at wala kang ibang sisisihin maliban lamang sa iyong sarili. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfik upang nang sa ganoon ay masunod natin sa abot ng ating makakaya ang 5 habilin na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.